Ang alamat ng bawang. Sa bawat sulok ng ating kusina, may isang sangkap na hindi nawawala, ang bawang. Pero alam mo ba na may alamat ito? Isang kwento ng kagalingan, kabutihan at hiwaga. Tara, pakinggan natin ang alamat ng bawang. Noong unang panahon, sa isang maliit at payapang nayon sa paanan ng bundok, may isang matandang babae na nagngangalang Lola Sela. Siya ay kilala sa buong nayon bilang mahusay na manggagamot. Marami ang lumalapit sa kanya kapag may sakit, sapagkat siya ay may likas na kaalaman sa mga halamang gamot. Sa kanyang likod bahay ay may maliit siyang hardin ng iba't ibang uri ng halamang gamot. May luya, lagundi, sambong, at marami pang iba. Ngunit ang pinakatampok sa lahat ay ang isang kakaibang halaman na may puti at bilog na bunga. Hindi pa ito kilala noon at tinatawag lang ni Lola Sela na halamang puti. Isang araw, isang lalaking may kakaibang karamdaman ang dinala sa kanyang bahay. Ang buong katawan nito ay namumula at namamaga. Tila ba sinasaniban ng masamang espiritu. Sinubukan ni Lola Sela ang lahat ng kanyang alam na gamot, ngunit wala pa ring bisa. Sa isang panaginip, nagpakita sa kanya ang diwata ng kagubatan. Lola Sela, wika nito. Ang lunas sa sakit ng lalaki ay ang halaman sa iyong likod bahay. Kailangan mo itong dikdikin at ipahid sa kanyang katawan. Pagkagising niya ay agad niyang ginawa ang utos ng diwata. Kumuha siya ng bunga ng halamang puti. Dinikdik ito at ipinahid sa katawan ng lalaki. Hindi nagtagal, ang pamumula sa katawan ng lalaki ay nawala. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag muli. At siya ay nakatayo na para bang walang nangyaring karamdaman. Dahil sa himalang iyon, kumalat ang balita sa buong bayan. Maraming tao ang humingi ng bunga ng halamang puti para gamutin ang kanilang mga karamdaman, lagnat, ubo, at kahit kagat ng mga hayop. Tinawag nila ito bilang bawang. Mula sa salitang baga na nangangahulugang apoy at awang na nangangahulugang lunas. Ang bawang ay tinuring na panlaban sa init ng katawan at masamang espiritu. Ngunit hindi natuwa ang mga engkanto sa bundok. Ayon sa kanila, ang halamang iyon ay sagrado at hindi dapat basta-basta ginagamit. Isang gabi, bumaba sila mula sa bundok at nagbanta kay Lola Sela. Isusumpa namin ang halaman mo at hindi na ito muling tutubo. Sigaw ng pinuno ng mga engkanto. Ngunit lumuhod si Lola Sela. Maawa kayo, hindi ito para sa pansariling yaman. Ginagamit ko lamang ito para tumulong sa kapwa. Nahabag ang pinuno ng mga engkanto at nagpasya na lamang na bigyan ng isang kondisyon. Mula ngayon, ang bawang ay magiging karaniwan sa bawat bakuran. Pero sa kondisyong ito, hindi na magtataglay ng mahiwagang kapangyarihan, kundi ng likas na gamot. At dahil pinoprotektahan nito ang mga tao laban sa masasamang espiritu, sila ay lalayo kung naamoy ito. Kaya mula noon, ang bawang ay naging bahagi na ng bawat bahay at lutuing Pilipino. Ginagamit din ito bilang proteksyon sa masasamang espiritu at masamang enerhiya. At si Lola Sela, sa kanyang katandaan, siya ay nawala na parang bula. Sinasabing, kinuha siya ng mga diwata at ginawa siyang tagapagbantay ng mga halamang gamot sa gubat. Thank you for watching. Please subscribe.